Mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwento na inyong mapapakinggan. Ang kwentong ito ay pinamagatang Aswang sa San Rafael. Sa bayan ng San Rafael, isang tahimik na lugar na kilala sa mga malalawak na palayan, malamig na simoy ng hangin at payapang pamumuhay, mayroong isang alamat na paulit-ulit na ikinukwento ng matatanda tuwing sasapit ang gabi. Sa kabila ng pagiging relihiyoso ng bayan na may patron na si San Rafael Arcangel, hindi pa rin nakatakas ang lugar na ito sa mga kababalaghan at lagim ng mga nilalang na tinatawag na aswang. Ang simula ng lagim, noong dekada 70, nagsimulang maglaho ang mga hayop sa mga kabahayan, mga baboy pati kambing. Unay inakala ng mga tao na ordinaryong magnanakaw lamang ang salarin. Ngunit nang dumating ang panahon na pati mga bagong silang nasanggol sa baryo ay misteryosong nawawala, doon nagsimulang kumalat ang bulong, may aswang sa San Rafael. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, narinig ni Aling Deli ang kaluskos sa bubungan ng kanilang bahay. Pagsilip niya, nakita niya ang isang malaking nilalang na may mahahabang kuko at mapupungay na matang kumikislap sa dilim. Ang katawan nito ay payat na parang butot balat at ang dila ay mahabat tila uod na nakikipagbuno upang abutin ang bata sa diyan. Agad siyang nakasigaw ng, "Tabi-tabi po San Rafael, iligtas niyo kami." Agad naglaho ang nilalang, ngunit simula noon hindi na nakatulog ng mahimbing ang buong baryo, ang bayan na nababalot ng takot. Tuwing 2:00 ng gabi, nakaririnig ang mga tao ng mga yapak sa bubungan, ungol na parang baboy na kinakatay at mga iyak ng sanggol kahit wala namang bata sa paligid. Ang mga bakod ay tila ginagalaw ng malalakas na kamay at ang mga aso ay tahol ng tahol na parang may kaaway na hindi nakikita. Isang binatang nagngangalang Mario, kilalang matapang at palaaway, ang nagsabi, "Hindi ako naniniwala sa aswang. Mga kwento lang yan para takutin tayo." Ngunit isang gabi, matapos siyang makipag-inuman, nakita siyang naglalakad sa gitna ng palayan. Sumunod sa kanya ang ilang kabataan at doon nila nasilayan ang nakakatindig balahibong pangyayari. Si Mario, nakayuko at tila walang malay, habang sa ibabaw niya ay may nilalang na lumilipad na parang malaking paniki na may ulo ng babae. Sinisipsip nito ang anino ni Mario. Nang sumigaw ang mga kabataan, bigla itong naglaho at naiwan si Mario na wala ng malay na mutla at hindi na nagising. Ang paghahanap ng katapusan. Dahil sa patuloy na panghasik ng lagim ng aswang, nagpasya ang mga matatanda ng bayan na lumapit sa isang kilalang albularyo na si Mang Cardo. Kilala siya sa San Rafael bilang tagapanggamot at may agimat laban sa mga nilalang ng dilim. Ang aswang na ito, sabi ni Mang Cardo, ay hindi basta-basta. Isa siyang pinuno ng kanilang lahi at kung hindi natin siya mapapalayas, mauubos ang mga sanggol at mahihinang tao rito sa ating bayan. Dala ng dasal, langis na gawa sa niyog na may dasal ng Latin at mga sibat na binabad sa bawang, nagsagawa sila ng panghuhuli. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, nagtipon ang makalakihan sa gitna ng palayan kung saan madalas makita ang aswang. Hindi nagtagal, narinig nila ang matinis na tawa, parang babae, ngunit nakakasindak. Bumaba mula sa kalangitan ng nilalang, may pakpak na malalaki at matang naglalagablab. "Walang makakapigil sa akin," sigaw nito. Nagsimula ang matinding labanan. Ang mga sibat ay tumama sa katawan ng aswang, ngunit tila walang epekto. Doon kinuha ni Mang Cardo ang kanyang agimat, isang krus na bakal na sinabayan ng orasyon. Nang itapat niya ito sa nilalang, nagsisigaw ito at unti-unting nagliyab. Bago tuluyang matupok, nagsalita ito, "Hindi ako nag-iisa, marami pa kaming darating." At naglaho ito na parang abo na tinangay ng hangin. Hanggang ngayon, muling naging payapa ang bayan ng San Rafael. Ngunit hanggang ngayon, tuwing hating gabi at kabilulugan ng buwan, may ilan pa ring nakaririnig ng kaluskos sa bubungan o nakikitang anino ng lumilipad sa kalangitan. Sabi ng matatanda, hindi lubos nawala ang mga aswang sa bayan ng San Rafael. Tahimik lang silang nagmamasid, naghihintay ng tamang oras para muling maghasik ng lagim. Kaya tuwing gabi, sinisigurado ng mga taga roon na may bawang sa kanilang pintuan, asin sa bintana at kandila sa altar dahil sa bayan ng San Rafael, hindi mo alam kung ang kapitbahay mo ba ay tao o aswang. Gusto mo ba? Gagawan ko ito ng part 2 kung saan babalik ang mga aswang sa San Rafael. Mas marami at mas mabangis na. Matapos ang pagkatalo ng pinunong aswang sa kamay ni Mang Cardo, naniwala ang buong bayan ng San Rafael na tapos na ang dilim na bumabalot sa nilang lugar. Nagkaroon ng katahimikan, ngunit iyon pala'y pansamantala lamang. Ang balik ng lagim.
Makalipas ang ilang buwan, nagsimulang magkasakit ang mga bata sa bayan. Hindi may paliwanag ng mga doktor kung bakit sila namumutla, nanghihina, at tila unti-unting naubos ang dugo. Ang mga hayop naman ay biglang naglalaho sa gabi, hindi man lang tatagpuan ang katawan kundi mga pataklam ng dugo ang bakas sa lupa. Isang gabi, may nakita kay Aling Deli, ang babaeng unang nakasaksi ng aswang noon. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang bahay, nakatingin sa kawalan at mahinang tinig na nagsasabing, babalik sila, mas marami, mas mabangis. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki mula sa kabilang barang dumating. Siya si Kaisko, isang matandang albularyo na kaibigan ni Mang Cardo. Dala niya ang babala. Ang pinunong sinurog niyo noon ay hindi tulyang namatay. Ang kanyang abo ay ginamit ng kanyang mga kaanak upang buhayin ang kanyang dugo. At ngayon, hindi na isa, kundi isang buong angkan ng aswang ang naglalakbay patungo sa San Rafael. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, lumitaw ang higit 10 nilalang mula sa kagubatan. Ang ilan ay lumilipad, may mga pakpak na parang paniki. Ang iba naman ay naglalakad ng nakayuko, mahahaba ang dila at pulang-pula ang mga mata. Ang kanilang tawa ay sabay-sabay nakakapangilabot na parang sigaw ng mga nawawalang kaluluwa. Unang sinalakay ang bahay ng pamilyang Santos. Nadinig ng buong baryo ang kanilang mga sigaw. Nang dumating ang mga kapitbahay, tanging bakas ng dugo at punit na damit na lang ang natagpuan. Maging ang kanilang sanggol ay hindi na nakita. Mula noon, nagsimula na ang takot. Walang gustong lumabas sa gabi. Ang mga pintuan ay pinapako, ang mga bintana ay sinasarhan ng krus at bawang ay sinasabit sa bawat sulok ng bahay. Ngunit kahit anong proteksyon, may mga aswang pa ring nakalulusot, nasa bubungan, nasa ilalim ng bahay, o minsan ay kasama mismo sa pila ng mga tao sa palengke. Ang labanan ng mga tagapagtanggol, si Mang Cardo, kahit mahina na, ay nagtipon ng ilang matatapang na kalalakihan at kababaihan. Kasama si Kaisko, nagsimula silang gumawa ng mga agimat at pananggalang, mga kutsilyong binabad sa langis ng niyog at dasal, mga pana na nilagyan ng buntot ng pagi at mga pulbos na gawa sa abo ng lumang rosaryo. Hindi sila ordinaryo, sabi ni Kaisko. Ang ilan sa kanila ay marunong mag-anyong tao. Mag-ingat kayo dahil baka mismong kapitbahay niyo, aswang na. At tama nga siya. Isang gabi nahuli nila si Aling Norma, isang matandang kilala sa baryo na mahilig mag-alaga ng manok. Nahuli itong kumakain ng laman ng pusa sa likod ng kanyang bahay at ang kanyang mata ay nagliliwanag na pula. Nang lapitan, bigla siyang nagbago ng anyo, naging isang nilalang na matanda ang mukha, ngunit matalim ang mga kuko at matulis ang ngipin. Hindi kayo mananalo. Darating na ang aming reyna, sigaw nito bago siya sinunog ng apoy na galing sa dasal Mang Cardo. Ang babala ng reyna ng mga aswang, ilang gabi pa ang lumipas at nagsimula ng magparamdamang mas makapangyarihang nilalang. Sa gitna ng dilim, isang babaeng ubod ng ganda ang nagpakita sa gitna ng plaza. Maputi ang balat, mahaba ang buhok at nakasuot ng pulang bestida. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng apoy at sa kanyang ngiti kita ang malalalim na pangil. Ako si Reyna Salvora, sabi niya, ang tagapagmana ng lahi ng mga aswang. Wala kayong kalaban-laban sa amin. Lahat ng dugo rito sa San Rafael magiging amin. At kahit ang inyong patron, si San Rafael, ay hindi kayo maililigtas. Biglang lumipad mula sa likuran niya ang daan-daang aswang, parang mga ibon na handang salakayin ng buong bayan. Ang kanyang mga pakpak ay nagdudulot ng malakas na hangin na nagpahulog sa mga puno at nagpatumba sa mga kubo. Ang pagkakaisa ng bayan, hinatras ang mga taga San Rafael. Sa pangunguna ni na Mang Cardo at Kaisko, nagtipon ng mga tao sa simbahan. Sa unang pagkakataon, nagsama-sama silang lahat. May mga may dalang rosaryo, kandila, sibat at kahit mga itak pinahiran ng bawang. Ang mga dasal ay sabay-sabay na nag-echo sa loob ng simbahan na parang musika ng liwanag laban sa dilim. Ngunit habang papalapit ang reyna at ang kanyang hukbo, unti-unti ring nanginginig ang mga tao sa takot. Alam nila ang labanang ito ay hindi basta laban lamang. Aswang sa Bayan ng San Rafael, Part 3. Ang gabi ng kabilugan ng buwan ay naging saksi sa pinakamalupit na labanan na naranasan ng bayan ng San Rafael. Ang mga bituin ay tila nagkubli at ang buong kalangitan ay natakpan ng maitim na ulap habang unti-unting lumalapit ang hukbo ng mga aswang sa pamumuno ni Reyna Salvora.
Ang pagsalakay mula sa kagubatan ay bumungad ang daan-daang nilalang. Ang ilan ay lumilipad, may pakpak na parang paniki. Ang iba na may gumagapang, mahahaba ang dila at malalaki ang mata. Ang kanilang ungol at halakak ay naghalo-halo, nagmistulang alingaw-ngaw ng mga kaluluwang nagdurusa. Sa kabilang panig naman, nagtipo ng mga taga San Rafael sa loob at paligid ng simbahan. Ang mga lalaki may dalang sibat at itak na pinahiran ng bawang at langis. Ang mga babae at matatanday walang tigil sa pagdarasal ng rosaryo. Sa gitna ng lahat, naroon sina Mang Cardo at Kaisko, hawak ang kanilang agimat at dasal na siyang sandata ng liwanag. Ngayon ang gabi ng paghuhukom para sa ating bayan, sigaw ni Mang Cardo. Kung hindi tayo lalaban, maubos tayo, dagdag pa ni Kaisko. Ang unang pagputok ng laban. Paglapit ng mga aswang, agad silang sinalubong ng pana na pinahiran ng buntot ng pagi. Ang ilan ay bumagsak, nangingisay habang lumalabas ang maitim na usok sa kanilang katawan. Ngunit mas marami pa rin ang sumugod, binutas ang bubong ng simbahan at pilit na pumapasok. Sa loob, ang mga tao ay nagsisigawan habang ang ilang bata ay umiiyak. Ngunit bawat dasal ng mga tao ay parang apoy na sumusunog sa balat ng mga nilalang. Ang mismong krus ng altar ay nagliwanag at tila nagiging hadlang para makalapit ang mga aswang. Ang pagharap kay Reyna Salvora. Habang abala ang lahat sa pakikipaglaban, lumitaw sa harap ng simbahan si Reyna Salvora. Sa unang tingin, isa siyang babaeng ubod ng ganda, nakasuot ng pulang bestida, mahaba ang buhok, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang hiyas. Ngunit nang umiti siya, bumungad ang matutulis na pangil na handang sumipsip ng dugo. Mga hangal, sigaw niya. Akala niyo'y kaya niyo akong pigilan? Ang San Rafael ay magiging pugad ng aming lahi. Wala nang makapipigil. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mula sa lupa ay lumitaw ang mga nilalang na tila bangkay na muling nabuhay. Ang mga ito'y tumulong sa kanyang hukbo upang salakay ng simbahan. Hindi na nakatiis si Mang Cardo. Lumabas siya ng simbahan, dala ang kanyang krus na bakal at langis na may dasal. Kung ikaw ang reyna ng dilim, ako'y lingkod ng liwanag. Sa ngalan ng Diyos at ng ating patron na si San Rafael, hindi ka magtatagumpay. Nagbangga ng dalawa, ang krus laban sa kuko, ang dasal laban sa sumpa. Ang sakripisyo, ngunit habang tumatagal ang laban, unti-unting nanghihina si Mang Cardo. Masyado nang malakas si Reyna Salvora. Doon pumasok si Kaisko at sabay nilang hinarap ang nilalang. Ginamit niya ang isang sinaunang orasyon na handog ng kanyang ninuno, isang dasal na maaring pumatay sa pinakamalakas na aswang, ngunit may kapalit, ang sariling buhay. Mang Cardo, bantayan mo ang bayan. Ako na ang tatapos dito, sigaw ni Kaisko. Isinambit niya ang mga salitang hindi maunawaan ng iba at biglang lumiwanag ang buong paligid. Nagsisigaw si Reyna Salvora habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagliyab. Subalit bago siya tuluyang maglaho, tumingin siya sa buong bayan at nagsabi, "Babalik ang aking lahi, hindi dito nagtatapos." Pagkatapos noon, pumutok ang liwanag at sabay na nawala si Reyna Salvora at si Kaisko, na iwan ang abo na tinangay ng hangin. Ang katahimikan. Pagkatapos ng bagyo, nagtapos ang laban na iyon sa tagumpay ng mga taga San Rafael. Ngunit ang kanilang puso ay nagdadalamhati dahil sa pagkawala ni Kaisko na isinakripisyo ang sarili upang iligtas sila. Itinuring siyang bayani at itinayo ang kanyang pangalan sa gitna ng plaza bilang tanda ng kanyang kabayanihan. Muling bumalik ang katahimikan sa bayan. Ngunit sa gabi ng kabilugan ng buwan, may mga ilan pa ring nakaririnig ng mahinang tawa sa kagubatan. May nagsasabing hindi tuluyang naglaho ang dugo ni Reyna Salvora. At ang pinakamalaking tanong, kailan babalik ang kanyang lahi upang Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV Kwentong Kababalaghan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.